Magandang araw guys, nagbabalik na naman tayo. Hindi tayo magre-repair ngayon. Mag-e-experiment tayo ngayon guys. So magkakaroon tayo ng parang reaction video, ang tawag ba nila doon? So hindi ko alam ang mga term dyan. So ito nakikita nyo, merong dito, amplifier. May video na ako ng ganitong amplifier, pero ito hindi ito yun kasi ito wala tong sira. Kaya nga sinabi ko hindi tayo magre-repair ngayon. So itong amplifier na to, galing yan dito sa video okay na to. Ayan kararating lang yan kanina, galing sa isang kaibigan. Matagal na daw to na stock. Yan guys, so ang dami ng putol-putol. So yun yung player, yun yung songbook. Then tinanggal natin siya dito. So pinakita ko lang muna sa inyo guys Wait, balik tayo doon. Balik lang tayo doon. So nandito ulit tayo. Gaya ng sinabi ko, hindi naman to sira. Magkakaroon lang tayo ng reaction video doon sa isang video na napanood ko about dito. Ang sabi kasi or ginawa niya kasi doon, para daw mapalakas ito, maglagay ng capacitor saka isang resistor, isang capacitor at isang resistor. So hindi naman ako disagree. Ang gagawin lang natin, parang i-demo lang natin kung paano nangyayari yon. So magbibigay din ako ng explanation doon. So napanood ko yung video na yon, hindi ko kilala yung nag-upload nun. Hindi ko pwede ilagay dito yon, baka magalit. So hindi ko naman siya dinidisagree. Agree nga ako doon, pero maggagawa pa tayo ng ibang doon, ibang parang supplemental ang tawag ba doon. So yan lang kayo guys, at bubuksan ko to, ipapakita ko sa inyo yung laman nito. Hindi to sira guys hindi to sira. Maandar to, kaso nga lang stock daw to video okay lang, taon hindi nagamit, pero maandar pa siya. So buksan na natin. So guys, nabuksan ko na. Sulyapan muna natin yung laman niya. So makikita nyo, Halloween pa dito. Sobrang daming dumi. Makikita nyo, yan siya So maandar naman yung pan. Meron pang nagbahayan ng ng tawag dyan, akot-akot tawag namin dyan So yan pinakita ko lang na hindi pa talaga to nagagalaw. So yung ginamit na parts, yung yan, yung talagang dati nang ginagamit ng ganitong model. So dito hindi naman siya lumobo, nakaandar yan guys. So ito yung transformer nya, naka-rated ng, paano ba makikita ba natin, wait, ayan kita nyo ba, 33.5. So ito yung likod nya, medyo talagang madumi. So lilinisan ko lang to, then set up na natin yung topic natin. So ayan guys, sisimulan na natin yung pag-experiment natin. So volume ko muna. Wala, hindi naka-power. Power muna natin, hindi pala naka-power. So umikot na yung pan, nag-relay na. Ayan, tumutunog na guys So pinatunog ko lang na alam nyo na working yan. So punta na tayo dito sa ating explanation. So may nakita kasi akong nag-video na isang kapwa natin tech vlogger. Nakalagay doon, lalakas yung ampli kapag naglagay ng ganito, isang capacitor saka isang resistor. Hindi ko nakuha yung original na resistor kasi 360 yung nakalagay yata. Hindi ko naman napanood ng buo, pero nabanggit niya doon na lalakas. So ang video na to, titingnan natin yung katotohanan doon, pero hindi tayo nagdi-disagree doon So titingnan lang natin yung katotohanan doon. So itong resistor na to, nilagay niya dito dito siya nilagay yung sa negative feedback, meron tayo doon sa 502. Alam nyo naman yan, itong 502 na to, merong 33k dyan na negative feedback, minsan 39, minsan 47k. So dito siya naglagay, nagtap siya dito saka sa ground. So ganito ang ginawa niya ganyan. So ang nangyari,
dahil nadagdagan siya ng capacitor tapos resistor, tumaas yung tunog o lumakas sabi niya. So gagawin din natin yan mamaya. Then so meron tayong setup dito na i-explain din natin kasi tungkol tayo sa pagpapalakas eh. So meron tayong MP3 player, kunwari lang So meron din tayong tone control, meron din tayong ampli, at meron din tayong load. So sa bawat section na to, meron tayong susukatin. Dito sa una, guys, itong FG na to, pwede ring function generator. Gagawin din natin yan mamaya. Basta dito manggagaling yung source natin. So isusulat ko. Ito yung source natin. Dito yung source natin. Then tatakbo dito sa preamp. Yung tone control yon, yung makikita nyo dito. Dito, yan. Tone control nasa ilalim. Dito yan, yan. So nagets nyo? Yung drawing ko medyo iba yan. Baka sabihin nyo, hindi naman ganyan tsura ng Kaiboto. So imaginin nyo na lang. So ang nangyari, maglalagay tayo ng jack dito sa MP3 player. I-input natin sa preamp, which is kadamay na siya dito para sa mga newbie at medyo baka naguguluhan kayo. So yung preamp na yon, ibo-volume natin, then papasok yun sa ampli. Pero bago siya pumasok sa ampli, susukatan natin siya dito. Bali, makikita natin yung out ng MP3 player saka yung out ng tone control bago siya pumunta sa ampli. Then anong itsura niya o anong voltahe niya pag nag-out. So doon pa lang makikita nyo na kung paano lumalakas yung isang signal. So gagawin din natin yung ginawa niya na itatap natin yon doon sa circuit ng amplifier, itong resistor na to. So okay tayo doon, nagets nyo ba? So kung hindi nyo nagets, ulitin na lang natin mamaya. So punta tayo sa likod. So may dalawang nakalagay dito, yung lakas ng tunog, o gawin na lang natin na gain, hindi ko alam kung anong terminology doon. Meron ding isang lakas na tinatawag yung continuous power o power. Pwede rin tawagin natin yung pinaka-pwersa nya. So hindi ko alam doon kung anong tinutukoy nung gumawa nung video na to, kung yung tunog ba ang pinapalakas o yung power talaga nung isang ampli kapag naglagay ka ng ganito. So dito gagawa tayo dito ng siguro kung oo o hindi, ganon, o yung voltahe na lang mamaya. So subukan natin. Set up ko na muna yung gagamitin natin, guys. Babalikan natin to, then ididikit natin to dito, yan, dyan. Itatap natin to dito So titingnan natin yung mga outcome kung may pagbabago ba. So hanggang dito muna, guys. Pause ko muna. So guys, nagbabalik tayo. Ngayon sisimulan na natin yung magsusukat na tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, magsusukat tayo dun sa labas ng MP3 player natin o kaya yung source natin. So meron na tayong nakikita dito na 70, umaabot siya ng minsan 100, depende kasi sa beat nung kanta. So nandito yung MP3 player natin nakalagay. Ito siya, bumaba, ito na. So ito yung yellow, nakikita nyo yung ring na yellow. Yellow yan. So yan yung nasukat natin. So maglalagay tayo. Kasi nga depende sa beat nung kanta, umaabot siya ng 125, 145. So doon tayo sa pinakamataas niya, 145 siguro. Or between, siguro mga 125 na lang. So isusulat muna natin, guys, 125 yung sa music 125 millivolt. So 125 millivolt sa music, pero malikot kasi, di ba? So pwede rin naman nating gamitin yung function generator para mas hindi siya malikot. So mas maganda siguro yun ang gamitin natin, function generator. So set up ko na lang siguro para hindi pa palo-palo yung natin, kasi nga music nga yan hindi siya naka-steady na tunog. So gagamit tayo ng function generator ng 1 kHz.
para mapistidi natin yung talagang voltahe dito. Then ang kinuha lang natin dito, yung basehan lang natin ng 125 millivolts, gagamitin natin yun sa function generator. So simulan na natin. Set up ko muna guys ha. Set up ko lang din. So ayan guys, nagbalik na tayo, na-set up ko na. So papaliwanag ko muna, yung yellow na ginagamit natin is nanggaling dun sa input. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, ito yung source natin, nanggaling sa source. So nakaset up tayo ng 136 millivolt kasi hindi ko kayang eksakto ng 125 millivolts. Sana naintindihan nyo yun. So gagawin natin 136 millivolts. Galing pa lang sa source natin, function generator. Mas maganda kasi gamitin yung function generator guys kasi hindi siya galaw ng galaw. Hindi siya galaw ng galaw, di ba? So yung red na nakikita nyo guys, yung red, itong channel 1 natin is galing na dito sa may volume control. Yung out na ng tinatawag natin dito na preamp. So dito na naman yon. So kung makikita nyo to, pumunta yan doon, papunta ng ampli yun, tinanggal ko doon, nakita nyo yon. So yung ampli kasi ito. So ito yung ampli, tinanggal ko siya doon. So ito yung out ng tone control. So tingnan nyo guys, itataas ko to. Tingnan nyo yung kamay ko dito, tingnan nyo yung red doon. Itataas ko to. Yan o, tumataas siya o. Diba? Kikita nyo? Yung kamay ko ito o. Yan o, gumagalaw ko. So isagad ko. O, sinagad ko na guys ha. So nakasagad na siya. Ibig sabihin, yung nilagay natin na signal na 136 millivolts o kaya yung music na 125 millivolts ay merong isasagad na to. Sinagad na natin. So malinis pa siya. Clean pa rin yung out niya. May out siya na, wait, malabo tayo. May out siya na 516 millivolt. So isusulat naman natin yan dito. Susulat natin dito 516 millivolt. So dito pa lang guys, makikita nyo na. Baba ko na muna, patayin muna natin yung ano. Papaliwanag muna tayo dito. Dito muna tayo sa barangay. So yung signal dito na 136 millivolt, halos na doble dito pagdating na sa tone control o preamp. Ngayon, kung papasok yan sa ampli, yun ang ating susubaybayan. So i-set up ko na and then papapasukin na natin ng ampli with load. Ngayon, nakita nyo ng diferensya, di ba? So kaya gumagamit ng tone control yung ampli. Minsan kasi kung i-direct natin tong 136 millivolts, halimbawa i-direct natin. So kung dinirect natin dito, hindi ang mangyayari, ito na lang is 136 millivolt. Kasi dinirect natin. Ito dinirect natin dito. So mababypass to, kunwari lang. So imagine niyo, ang laki ng binaba. Kung ang signal dito, halimbawa ito, ang signal dito ay ganito kalaki. Ang pangit ng drawing ko. Ngayon, dahil bumaba to, 136 millivolts na lang. So, liliit yan. Liliit yung out yan ha. Dito yun sa out guys ha. Kasi yung in niya, ganun din. Lumiit din, di ba? Liliit din. So, dito pa lang, nakita nyo na kung liliit yung signal dito sa ampli, liliit din dito. So, nagets nyo guys ha, kung bakit kailangan may preamp para mapataas din yung output. Parang ginawa rin natin dito para mapasagad din natin. Kagaya niya, isasagad natin. Parang ganun din lang sa ampli. Para makuha rin natin yung sagaran niya. Kasi kung nakapalo lang tayo ng 136 millivolts, hindi natin makukuha yung sagaran niya. So, medyo natutuyan na ako ng lalamunan. So, babalik muna tayo dun guys ha. At isi-set up na natin yung explanation natin dito para makita natin yung output. Kapag 516 millivolt, ano kaya yung output dito? So, set up natin muna. So, ayan guys, na-set up na natin yung gagamitin natin. So, yung red, output natin, gaya ng sinulat natin dito, kailangan sukatan natin sa output. So, nasukatan ko siya kanina, nirecord ko na, 24 to 26. So, 24 lang siya, maganda na. Hindi na siya nag-clip. So, 2.8 yung amps niya. So, papakita ko muna kung ano yung itsura niya. So, ito. Pakita natin. Volume muna natin. Yan na. So guys, yung ano pala, yung yellow,
Galing yun dun sa may ano, sa in ng ampli. Parang ganito rin guys, oh. Dito sa in ng ampli. So, gets nyo sana. So, ito na. Yan. So, yan, nagki-clip na siya guys. Tingnan nyo yung voltahe. Yung kulay pula, 27, nakikita nyo, naka-clip. Baba natin. Yung yellow guys, input yon. So, 21. So, malinis pa. 24.5, malinis pa. 24.9, ay 25.9, malinis pa. Ayun na, nag-clip na sa 27. Nakita nyo yung nag-square sa taas. So, ibaba lang natin ng hindi siya ganong clip. So, kagaya na sinulat ko, pwede na yun sa 24 to 26. So, yung ano, yung voltahe natin dun sa ano, around, nilagay na muna natin sa ano, mga, mahirap naman kasi 24, ayun o, mga 722 pala to. Sabihin na natin ano, 780 pag 24, ang hirap kasi yung volume natin 24, around siguro mga 780 kasi between naman, o 800 na lang natin. So 800 siya guys. Baba muna natin, then mag-explain tayo. So dito guys, 800 tayo bago mag normal. Nasa na yun, wala tayo. So 800 millivolt yung pumasok dito sa inya. Then para makuha natin tong ano, hindi na tayo nag ano eksakto kasi medyo malikot ang ano kasi nga ano yan naka preamp kasi tayo hindi tayo naka-direct doon sa main amp kasi kung naka-direct tayo sa main amp medyo hindi malikot sana yon. Pero ang punto ko lang dito guys, ang pumasok dito sa ampli ng 5 auto kung nandiyan na sa bandang 800 millivolt or 700 to 800 sabihin na lang natin, or 1 volt, hindi abot ng 1 volt kasi magiging ano na, magiging clipping na, di ba? Nakita nyo naman 700, sulat ko na lang 700 to 800 millivolt, marireach nya na yung pinaka talagang maximum power nya. So nakita nyo kanina, ganito yung nangyari. Yung out na malinis na yan, to yung 24, between 24 hanggang 26 malinis pa. Pero pag nag ano na siya, 27, nagiging ganito na, ganyan, nagiging gano na. So mayroon ng dito, mayroon ng clipping siya, yan tinatawag nilang clipping. So ito yung amperahe natin, pwede tayo kumuha diyan dito sa gitna o 25 or 24. Kunin na lang natin yung 24. Pwede rin 25 itong dalawa. So yan yung power niya. Yung watts na sinasabi nila. So may computation niya, nagawa ko nung nakaraan. Bali pinakita ko lang to para makita natin mamaya kasi ilalagay natin to kung magbabago ba yung lakas. Wait. Kukomputin natin yan. Kung magbabago ba yung lakas. Wait, lipat muna natin dito. Yung lakas na to kung magbabago ba pag nilagay ito. So isulat muna natin. So yung power E times baliktad. Sige, pwede rin baliktad, okay lang. I times E. So ganun din yun guys. So di yung nakuha natin kanina sabihin na lang natin na 25 or 24 volts 25 volts times 2.8 amps. So ang total niyan, pagpasensyahan nyo na hindi talaga tayo ano. So ang total niyan guys ay, wait, kuha lang tayo ng calculator guys, pause ko lang. So yan guys yung total niya, 70 watts yung nilabas niya. So hindi natin pwede isagad gaya ng sinabi ko sa inyo, 24 hanggang 26 malinis pa. Pero pagdating na ng 27 hindi na. So hindi natin gagamitin yung 27 volts. So nandito lang tayo between 24 hanggang 26. So set 25 na lang nilagay ko. So ito yan guys, 25, ito yan E. Ang ibig sabihin yan, voltage, ito ay current. So ayan nyo, para sa mga newbie natin katulad ko. So yung current niya 2.8. So 70 watts lang yung napuproduce niyang power. Hindi na natin pwedeng isagad ng 27 gaya nga sinabi ko sa inyo kasi clipping na yon. Sana naintindihan nyo. So balik tayo dun sa paglalagay nito.
So ilalagay naman natin to ngayon doon sa sinasabi niya na lalakas. So hindi natin alam kung anong lalakas, kung tataas ba yung wattage, yung power, or lalakas lang ang tunog. So ilagay natin to kung magbabago. So malalaman agad natin kung tataas dito, halimbawa itong 25 na hindi pa siya nag-clip ay naging 28, tapos hindi pa rin siya nag-clip. Ibig sabihin kung tumaas na to, tataas din ito, tataas yan, tataas yung watts pag nilagay natin to, kung ganun ang mangyayari. So ilalagay muna natin kung ganun talaga ang mangyayari. Ilagay ko muna to doon guys, pause ko muna guys. So ayan guys, nagbabalik tayo. So dinikit ko na yung resistor sa capacitor, yung RC na tinatawag nila. So nakadikit yung negative sa ground saka sa 1K. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina dito guys, so ganito lang ginawa niya guys, oh. So nag-tap siya dito. Black lang gamitin natin. So ito yung isang resistor saka capacitor. Wait, baliktad pala. Paano ba yan? Basta capacitor, baliktad lang ako guys. So ito yan, ganyan. Ibaliktad ko lang. Napatawarin nyo na. So ganyan yung ginawa niya guys. So yun, ganon din yung ginawa natin. And then titingnan natin kung gaya ng sinabi ko, kung alin sa dalawa, lalakas ba yung tunog or tataas pa yung wattage. Kasi sabi nila lalakas daw. Hindi na tayo nagdi-disagree doon kasi nga mag-experiment lang naman tayo. So kung yun ang paniniwala nila, mayroon nagsabi nun be it ban, sabi nila. O di yun na yun. So hindi natin sisirain yung paniniwala nila, basta papakita lang natin to. So kung sinong maniniwala, yung mga uto-uto, paniwalaan nyo na lang to. Pero pag hindi kayo maniniwala dito, ay okay lang naman, wala nang problema doon. So itong paliwanag ko na to, kung maniwala kayo sa akin, walang problema doon. So kahit anong gusto nyo mangyari, walang basagan ng trip, yun lang yun. So nilagay natin, then simulan na natin. Ano bang gagawin? Babalik ko muna to guys kasi medyo masikip tayo, hindi ako makapwesto ng mga gamit natin. So tanggalin ko muna guys, pause ko lang. So yan guys, final check na tayo. So nakalagay na yung sinasabi nilang resistor doon at capacitor. Ayun, ayun siya. Yun, nakikita nyo ba yun? Ayun, nakatap siya sa 1K. So ganoon pa rin yung settings nito, hindi ko binago. Nandito pa rin yung amp natin, volume lang tayo, tingnan natin kung gumagana. So kung gumagana yung amps niyan guys, ibig sabihin meron tayong load. Hindi aandar yung amps guys kung walang load. So may load tayo. Makikita nyo walang daya guys, may load tayo. Yan, umaandar siya, may load tayo. So yung kanina, yung setup natin kanina, ang nakuha natin nung wala pa yung resistor ay bandang alas 3 yung volume. Meron 700 to 800 millivolts bago manarating yung 24 to 26 volts. At meron siyang 2.8 amp. Ngayon, dahil nilagyan na natin ng resistor at capacitor ngayon, titingnan natin yung pagbabago. So dito na tayo, ito na yung final experiment na tinatawag. So simulan na natin guys. Simulan muna natin dito bago tayo tumingin doon sa volume. So tingnan natin. Yan, nakikita nyo tumataas yung kulay red. Tingnan nyo yung voltahe, yung BK, ang tawag dyan ay RMS. So yun 26, 25. So nag 27, nag-clip pa rin. Ganun pa rin. 27 guys, tingnan nyo. Tutok natin. Yan 28 27 nag-clip pa rin So ibaba natin. Doon pa rin tayo sa dati, yung malinis. So 25 malinis guys, hanggang tras natin konti. 26, ganun pa rin malinis. So ganun pa rin yung out niya, hindi nagbago. Baba ko muna, tama. Isulat natin, walang daya yun guys Hindi nagbago, nagki-clip pa rin siya sa 27. Susulat ko, kulay red tayo ngayon. Bali ganun pa rin, 24 to 26 malinis pa rin volts. Diba yan, wrong spelling. So yung amps, tingnan muna natin kung nagbago. Sinulat ko na, advance na ako mag-isip. So ibo-volume ko ulit. Then tingnan natin 20, 9, 15, 19, 27. Baba natin. So tingnan natin. Ayun pa rin guys, 20.
Ayun, wait, 25. So yun guys, 2.8 pa rin hindi nagbago guys, di ba? So yung nandun na yung resistor di ba, nakakabit na. Hindi ko kayo dinaya, hininang ko yan nakahinang siya dun sa pinaghinangan nila. So ganun pa rin yung outcome, hindi nagbago. Ano to? Bakit kula letter B to? Sino nagsulat niyan? Amps to. May kasama yata ako dito. Pagpasensya nyo na yung kamay ko, hindi sumasabay sa utak ko. So doon na nakita na natin. Then tingnan natin yung yellow. Yung dito tayo sa may preamp. Tingnan naman natin yung yellow. So 96, 91, 86. Ay hindi yata nakakabit. Ay hindi nakakabit guys. Sorry. Take two. So hindi pa rin nakakabit. Ayun, nakakabit na yata. Nakakabit na. So nakakabit na siya. Nard, patulong nga ako, Nard. Nandito si Maynard, kararating lang. So papatusok tayo dito. Padiin nga to dito, ganyan Padiin. Sige, yan, nakadiin na. So tingnan ulit natin. Yung BK ng yellow, tingnan nyo guys So yan tumataas na siya. So umaangat na rin siya. 136, 159, 200. Nag-clip na siya doon. 200. Around mga 230. Tama? 230 guys, mga 230. So pause muna natin. Then yung volume, mamaya sulat ko muna, baka makalimutan natin. So nasa 230 to 245 millivolt. So yung volume naman, tingnan natin. Okay na, Nard, bitawan mo na, Nard. At titingnan lang namin kung So tingnan ulit natin. 19. Nag-clip na. Ang hirap kasi pag preamp. Yun, 24. Tingnan nyo guys nasa bandang alauna. So lagay natin. Asan yung kulay red na ballpen? So nandito siya. So kung titingnan nyo guys may conclusion na tayo kung anong nangyari kung nilagyan natin ng capacitor at resistor. So dito makikita nyo na kung saan tayo nakatipid. Dito sa volume, nakatipid tayo ng volume kasi alas 3 dito kapag wala yung resistor at yung capacitor. So alas 3 siya. Pero pag mayroong capacitor at resistor, alauna lang, nare-reach niya na to. So may conclusion na kayo dito guys na ang nangyayari kapag mayroong resistor at capacitor, kahit mababa lang na voltahe pumapasok doon sa kanyang input, around 230 millivolt lang, kaya niya nang palabasin yung wattage ng amplifier. Ang problema ngayon, dahil sobrang baba nito, may tendency mag-o-over siya. Halimbawa, ganito, explain ko explain natin dito kasi nakita nyo na guys walang nagbago guys dun sa sa lakas niya. Nakita nyo, yun pa rin at yun pa rin. So halimbawa yung signal na 230 millivolt, sabihin na natin. So 230 millivolt, napalabas niya na yung 25 volts. Ngayon, ang problema dyan, nakalauna ka, diba? Nakalauna ka sa volume. Ngayon, yung music natin, hindi fix, diba? Hindi fix yon. Tumataas, bumaba, tumataas, bumaba kasi may bass siya, may bumubulong, ganon. Malamang ito, pwede siyang tumaas ng doble sa kanya kapag nag-peak. Halimbawa, nagdoble, magiging, wala na to, 460. So, yung 460 na yan, imagine niyo yung 25 volts. Imagine niyo kung anong mangyayari. So, magdodoble. Ano na mangyayari dun sa, ano na mangyayari dun sa ganyan niya? Ano na mangyayari? So, ang mangyayari na, ganito na ang mangyayari. So, ganyan na siya. Ganyan na. Hindi na talaga siya magiging sine wave na maganda, magiging na siya, over na sa clip. Kaya kayo nang magbigay ng conclusion kung maganda bang maglagay ng ganon or
panatiliin yung dati niyang design. So, may conclusion ako dito guys. Pwede nyong gawin yung resistor at capacitor kung hindi kayo gagamit ng preamp. Kasi kung hindi kayo gagamit ng preamp, konting volume lang, dahil mababa lang ang nire-required niya kapag may ganon, madali nyo nang mapapataas yung volume. So yun ang conclusion ko, yun ang nangyayari. Bali dito pala, balikan natin. So hindi tumataas yung watts. Napatunayan na natin, no? Kasi yung in-explain natin dito, hindi naman nagbago, 'di ba? Yun pa rin. So yung nangyayari, lumalakas lang yung tinatawag nilang gain. So tumataas lang yung tunog at nakakabawas ka lang ng taas ng volume. Yun lang ang nangyayari. So sana guys, meron kayo napulot na konting idea. So hindi ko na patatagalin to, kaya maabot na yata tayo ng 1 linggo. So sa susunod guys, mag-iisip pa ako ng topic natin. Kung mayroon akong masulyapan na magandang topic, susubukan kong ipaliwanag. So yung mga paliwanag ko guys, hindi perfect yon. So kung mayroong mga kulang, pakidagdagan na lang. Kung may sobra, pakibawasan na lang. And then willing naman ako tumanggap ng mga comment dyan sa baba, basta nasa ayos lang. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Sana meron kayong napulot na munting idea. Bye bye.